Ah, got na si nanay. Hahanap si Nian ng pagkain para kay nanay. Ah, Chiyay. Pwede po ba akong makahingi ng pagkain? Marunong po akong magtrabaho. Umalis ka, saan galing itong pulubing bata? Huwag kang magpaistorbo dito. Nakakabawas kasakit ako. Tiyahin, maawa ka, bigyan mo naman ako ng pagkain. 2 araw nang di kumakain ang nanay ko. Ah, bata ka pa pero marunong ka ng manlinlang. Bata ka pa pero marunong ka ng manlinlang. Bless you. Isa ka talagang tanga. Napakamalas, umalis ka na dali. Umalis ka na, Sinabi kong umalis ka, kaya umalis ka. Narinig mo ba? King Ning, saan ka ba talaga nagpunta? Hindi ako naniniwala na iiwan mo ako. 6 na taon na, bakit hindi pa kita mahanap? Wala man lang balita. Nasaan ka ba talaga? Ano, na ospital daw si nanay ko. Sige, pupunta na ako dyan. Baliktad, punta tayo sa ospital. Baliktad, punta tayo sa ospital. Ginoong Gu. Naku, mga panis na yung mga syupao. Itapon mo na lang. Yes, Sad, nanay, ito, karne syupao, kainin mo. Hindi pwede, ngayon hindi ka pwedeng kumain yan. Pag kinain mo, wala nang matitira. Itong mga ito ay kailangan itabi para kay nanay. Nan. Hala, kakabili mo lang ng mga syupao na yan. Bakit naging panis agad? Naku, hindi mo alam. Kawawa rin naman ang mag-ina. Narinig ko 6 na taon na daw. King Ning. Patawad, ako ang naging dahilan ng hirap mo. Kung hindi lang sana ako nagkasakit. Chang Sao, wag mong sabihin yan. Sabi ng mga doktor. Mataas ang success rate ng operasyon mo ngayon. Ay. Paglabas mo sasabihin ko sa'yo ang magandang balita. Doktor, kumusta ang operasyon? Maayos ba ang lahat? Nagkaroon ng matinding pagdurugo sa operasin, sobrang delikado ang kalagayan. Maghanda na kayong ilipat ng ospital, Ikaw ang babaeng naging dahilan bakit nabaliw ang anak ko. Pinili niyang talikuran ang lahat ng meron ang pamilya namin. Para lang makasama ka. Anak, ikaw ang ina ni Changzhou. Pakiusap, tulungan mo si Changzhou. Pakiusap, iligtas mo si Changzhou. Pakiusap naman. Ang sarili kong anak, syempre ililigtas ko siya. Tungkol naman kay Changzhou, baka hindi pa niya alam. Siya ang tanging tagapagmana ng Shengyu Group. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka sa kanya? Sa tingin mo ba talagang bagay ka sa kanya? Kung may tunay na puso ka para sa kanya, dapat mong bitawan siya. Hayaan mo siyang bumalik sa buhay na karapat-dapat sa kanya. Nagkaproblema ang nanay niya ng mga anak, kaya siya naging ganito. Ilang taon na, wala man lang siyang kasama na lalaki. Bata pa siya. Naglalakad na lang silang dalawa para magpalimos. Bigyan mo ng karne siopaw ang bata. Kaya pala ganun. Pare-pareho lang talagang kawawa. Nga. Bakit di mo sinabi agad? Sige, maghahanda pa ako ng bagay para sa mag-ina. Halika, halika, bumangon ka. Bumangon ka, bumangon ka. Salamat po tito, salamat po tita.
Kapag lumaki na si Nian, siguradong gagantihan ko ang kabutihan niyo. Ay, napakabait at maunawaing bata talaga. Sayang, talaga namang sayang. Mama, anong nangyayari, Mama? Anong nangyari, Mama? Mama, magising ka. Mama, gising ka. Huwag mo nang intindihin. Hindi rin alam ng bata. Dali, tumawag sa 120 at dalhin agad sa ospital. Yigu, salamat at dumating kayo. Bakit biglang na ospital si matandang ginang? Mama, magising ka. Wala talagang silbi ang mga nag-aalaga sa kanya. Huwag mong iwan si Nian. Yigu, anong nangyari sa inyo? Yigu, anong nangyari sa inyo? Ah, wala naman. Siguro nagkamali lang ako ng tingin, tara na. Ayan, lumabas na siya. Mama! Dok, kamusta po ang batang ito? 6 na taon na ang nakalipas, nagkulang siya ng oxygen sa utak. Dahil doon, nasira ang utak niya. Ngayon ay may namuo na ring bara sa ugat. Kung hindi agad operahan. Baka. Delikado ang kalagayan. Dok, pakiusap po. Pakiusap, iligtas niyo po ako. Papa, iniluluhod ko po sa inyo. Huwag mo nang gawin yan. Bata, tumayo ka na. Doktor, Tito. Dok, hindi mo alam, parehong kaawa-awa ang mag-ina. Lumaki ang bata na walang tatay. Kapag may nangyari pa sa nanay niya, paano na ang bata? Maawa na po kayo at tulungan sila. Tama, Dok. Malaki ang halaga ng operasyon. Hindi bababa sa 500,000 yuan. Gusto ko mang tumulong kaso wala akong magawa. Mama! Mama! Bata, hanggang dito lang kami makakatulong. Sobrang mahal ng operasyon. Hindi rin namin kayang bayaran. Tian, may nangyari sa mama mo. Si Tian ay pwedeng maghanap buhay. Tian, kailangang iligtas ang mama niya. Ay! Bata, saan ka pupunta? Ay, Jelly, mag-ingat ka. Bata, bakit hindi ka tumitingin sa daan? Ang batang ito. Ang ganda ng batang ito. Ay, Igu, mag-ingat po kayo. Igu, nadumihan po ang inyong damit. Lintik na bata, alam mo ba kung magkano ang suot ni Igu? Sorry po, Tito. Hindi po sinadya ni Nian. Si Nian ay nagmamadaling iligtas ang kanyang mama. Hayaan na. Maganda ang batang ito, bagay sa pakikipagkilala. Paglabas mo, sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Kung noon pa sana ay gumaling na ako. Hindi sana umalis si Kingning. Bata, anong sakit ng mama mo? Nasaan ang papa mo? Walang papa si Nian. Walang papa si Nian. Sabi ng doktor may sakit si mama. Kailangang operahan agad. Pero wala po akong pera. Gusto kong kumita para matulungan si mama. May sakit si mama. Papa. Napakaawa ng batang ito. Bata. Bata, huwag ka nang umiyak. Maari kitang bigyan ng pera para maligtas si mama mo. Totoo po ba? Siyempre, totoo iyan. Sabihin mo kay Tito ang pangalan ng mama mo. Ang pangalan ng mama ko ay
Igu, may masama pong nangyari. Anong nangyari kay matandang ginang? Mabuti pang bumalik na kayo agad sa kwarto, tito. Tingnan mo muna kung magkano ang kailangan ng batang ito. Bigyan siya ng isang seke. Hayaan siyang tulungan ang kanyang mama. Opo, Ligyu. Ha ha ha. Sige, sabihin mo kung magkano kailangan mo. Sige, magkano ang gusto mo? Nandito ang 50,000. Kunin mo at umalis ka na agad. Ililigtas mo ang mama mo. Tita, sabi ng doktor na ang gasto sa operasyon ay 500,000. Ano? 500,000? Akala mo ba si President Gu ay tatay mo? Isang salita mo lang, hindi ko alam kung totoo, bibigyan ka agad ng 500,000. Totoo po, tita. Kung di ka naniniwala, nasa katabing kwarto lang ang mama ko. Pwede mo siyang puntahan. Walang maraming salita. Hanggang dito lang ang pera. Kunin mo na at umalis ka na agad. Doktor, may pera na si Nyanyani. Yung natitirang kulang pa na pera. Pwedeng mag-ipon si Nyanyani ng bote paunti-unti. Pakiusap, iligtas mo ang mama ko, please. Totoong pakiusap po ito. Ha? Ano ito? Ito ang seke mula sa Shubi Group, bata pala. Ha? Ito ay. Ito ang seke mula sa Shengyu Group. Paanong kilala ng batang ito ang mga tao sa Shengyu Group? Bata, huwag ka munang mag-alala. Ipapadala ko muna ang mga tao para mag-ayos ng operasyon ng mama mo. Yung natitirang pera, dahan-dahan mong ipunin. Ayos. Maliligtas na si mama. Salamat po, tito. Salamat po, tito. Ay naku. Ang puso ko. Ma, tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakita ko na ang lahat. Lalo na kayong nagkakalakas ng loob. Naisip niyo pang lokohin ako. Alam niyo ba ang maaaring resulta niyan? President Gyu. Sumunod lang din kami sa utos ni Matandang Ginang. Sige na. Ako ang nagpautos sa kanya na lokohin ka. Ma, ano namang balak mo? Balak mo? Dapat ako ang magtanong yan sa'yo. Ikaw talagang batang ito. Pinakilala kita sa maraming mga blind date. Isa man lang di ka sumipot. Gusto mo talagang ikamatay ko ba? Ma! Hindi talaga ako makikipag-blind date sa mga iyon. Sa buong buhay ko, si Kinging lang ang babaeng mahal ko. Ikaw. Para lang sa babaeng iniwan ka. Makikipagmatigas ka ba sa akin? Talagang matigas ang ulo mo. Alam mo ba kung bakit nitong 6 na taon? Hindi mo mahanap ang babaeng iyon kahit saan. Tingnan mo na. Hindi pwede, hindi ito pwede. Imposible, paano si Kingning? Paano siya namatay? Mukhang. Hindi pa rin nakakalimot si Chang Sao sa babaeng ito. Kaya ayaw niyang tanggapin ang mga blind date na inoffer ko sa kanya. Gumawa ng peking death certificate ni Kingning. Patunayan mo. Gusto kong mawala siya magpakailanman sa mundong ito. Eh, eh. Alam ko hindi mo gusto maniwala. Nalaman ko lang din ito nitong mga nakaraang araw.
Pala, si Ye Qingming ay namatay na sa aksidente 6 na taon na ang nakalilipas. Matagal na siyang namatay sa aksidente. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magpaimbestiga. Mukhang nung panahon na iyon, hindi talaga niya sinadyang iwan ka. Sayang lang. Hindi mangyayari. Nakikita ko. Qingming. Kung hindi magtagumpay ang operasyon at mamatay ako, maghanap ka na lang ng bagong taong magmamahal sa'yo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gu Changshao, sinasabi ko sa'yo. Ako si Ye Qingming, sa buhay na ito ikaw lang ang papakasalan ko. Kailangan mong gumaling para sa akin. Sing-sing. Nasaan na ang sing-sing ko? Sing-sing. Nasaan ang sing-sing ko? Gu, ano ang hinahanap mo? Nawala ang sing-sing na ibinigay ni Qingming sa akin. Tama nga pala, Gu. Yung batang babae na nakasalubong mo kanina. Posible kayang siya ang nagnakaw. Ay Gu, mag-ingat ka. Siguradong siya nga. Nabangga ka niya. Tapos nawala na ang sing-sing. Itong batang matigas ang ulo. Ikaw pa ang nagpabayad sa akin para ipagamot siya. Para sa akin, isa lang siyang manloloko. Anong bata? Ano ba ang sakit? Matandang ginang kanina. Nakilala ni Gu sa pasilyo ang isang batang babae na nagpakilalang. Ang nanay niya raw ay may sakit. Mabait pa si Gu at binigyan siya ng tseke. Pero siya pa ang nagnakaw ng sing-sing ni Gu bilang kapalit. Hanapin mo, dapat talagang mahanap. Ito lang ang natatanging paalala sa akin ni Qingming. Kahit pagbuklatin ang buong lupa, kailangan mahanap. CJ. Hihi. Hoy, anong ginagawa mo? Ayan, nahanap din kita, batang matigas ang ulo. Ah, tiya, batang walang modo. Bata ka pa, natuto ka ng magnakaw, ha? Sabihin mo, nasaan ang sing-sing ni Gu? Tiya, hindi po talaga ako nagnakaw. Isang batang walang inang mag-aaruga. Nagawang nakawin pa ang kay Gu. Tingin ko, hindi mo paniniwalaan hanggat di ka nadidisiplina. Itong pera, saan mo naman ninakaw? Tiya, ang pera ay kinita ng ate ko sa pagtatrabaho. Sing-sing. Sinasabi mong di ka nagnakaw. Bakit ang sing-sing ni Gu ay nasa iyo? Ibalik mo sa akin. Akin to. Hindi ko ibibigay sa'yo. Batang matigas ang ulo, ulitin ko, ibigay mo ang sing-sing. Hindi pwede, sing-sing ito ng mama ko. Gu, ang sing-sing ay nasa kamay niya. Siya talaga ang nagnakaw. Bata, hindi ka ba tinuruan ng mama mo? Huwag kunin ang hindi sa iyo. Hindi nagnakaw si Nyan-Nyan. Sing-sing ni Nyan-Nyan ito. Batang walang modo, ang tigas pa rin ang ulo mo ha. Ibigay mo ang sing-sing. Pwede kong palampasin ang ginawa mo. Ikaw mismo ang pumili ng doktor. Gu. Nasa ospital ba ang mama ng batang ito? Ipaabot mo siya dito. Gusto ko mismo siyang tanungin kung paano niya tinuruan ang anak niya.
Gyu, ang mama ng batang ito ay nakakonfine dahil sa brain hemorrhage. Nakakoma siya ngayon. At pinaghahandaan ang operasyon. Gamit pa rin po ba ang tseke ninyo para sa bayad sa operasyon? Hindi na kailangan paghandaan. Kinansela ko na ang tseke. Ayokong tumulong sa isang magnanakaw. Ayoko ng doktor. Pakiusap, iligtas mo si mama. Pakiusap, iligtas mo ako. Mama, di kita niloloko. Talagang di ako nagnakaw. Hindi mo ba ako naiintindihan? Sabi ko, walang operasyon para sa kanya. Ayoko ng doktor. Pakiusap, iligtas mo si mama. Pakiusap. Anak, hindi dahil ayaw kitang tulungan. Kaso si Gu ang galit sa'yo. Gusto kong tumulong pero natatakot ako. Kapag sinabi kong ako ang nagnakaw ng singsing. Ililigtas mo ba si mama, tito? Tito, hindi dapat kinuha ni Dian Dian ang singsing mo. Alam ko na mali iyon. Ibabalik ko ang singsing sa'yo. Ibabalik ni Nian Yan ang singsing sa'yo. Pakiusap, iligtas mo si mama. Ang mga bata na umaamin sa pagkakamali ay mabuti. Pero dahil hindi ka tinuturuan ng mga magulang mo, ako na ang tutulong sa kanila na turuan ka. Para malaman mo na kapag nagkamali may kaparusahan. Itapon sila, pati ang nanay niya, palabas. Ayokong makita pa sila rito. Sa oras na ito, pinaalis sila ni Enmitgu. Baka mapahamak ang nanay niya. Kung ganoon, sumama ka na lang sa kanila. Huwag talaga. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko. Talagang alam na ni Tian-Tian ang pagkakamali niya. Bitawan mo si uncle. Pakiusap, iligtas mo si mama. Binibigyan si Tian-Tian ng candy, Deve. Nagkukunwari ka pang kawawa dyan. Bakit ka nakatayo lang dyan? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Enmitgu? Bilisan mo at paalisin mo na silang lahat. Opo. Ayoko, doktor, ayoko. Pakiusap, wag mo gawin. Sige na lang. Hayaan na lang natin silang manatili rito. Gaya ng dati, si Enmitgu pa rin ang bahala sa operasyon. Enmitgu. Ano nang nangyari sa inyo? Nakikita ko ang mukha niya na sobrang kamukha ni Kingning. Kaya hindi ko kayang maging malupit. Mama, sabi ng doktor. Malapit nang gumaling ang sakit mo. Miss na miss kita, araw-araw. Gising ka na, pwede ba? Sorry mama, nawala ni Nian ang singsing mo. Pa-kick out sila lahat. Uncle, nagsisinungaling kayo. Sabi nyo, hindi nyo ako paalisin. Pabibo ka lang, Jingbigu ay soft-hearted. Hindi ako maloloko ng mga taong katulad nyo. Ang magnanakaw sa bagay ni Enmitgu ay dapat magbayad. Huwag, mama. Akala mo ba wala na akong magagawa, batang bastos ka? Itapon ang tao at kama palabas. Opo. Ipaabot ang utos ni Enmitgu. Walang ospital dito sa Jiangsheng ang pwedeng tumanggap sa kanila. Opo. Mama, anong nangyari sa iyo? Sino ang makakaligtas sa akin? Mama. Mama, gising ka na. Huwag mo kaming baliwalain ni Papa, Mama. Kingning. Muntik ko nang mawala ang sulat natin.
buti na lang at nahanap ko na. Hindi mo naman ako masisisi. Di ba? ACC. Ito ay inisyal ng pangalan ko. Inisyal ng pangalan ko. Chang Zhao. Tingnan mo. Ha? King Ning, ano ba ito? Ang tanga mo, sobrang obvious pero di mo pa rin nakikita. Tinanggap ko na ang proposal mo dati. Ha? Sa dalawang singsing mula Chang Zhao. Nakaukit ang pangalan nating dalawa. Ibinigay ko sa'yo ang may pangalan ko. Para kapag makita mo ang singsing, maalala mo ako. Ako rin, ganyan din. Ang pangalan ni King Ning ang nakaukit sa singsing ko. Bakit ganun? Hindi ito ang singsing ko. Singsing ito ni King Ning. Hindi nagnakaw si Nian Yan. Singsing iyon ni Nian Yan. Ano ang kaugnayan ng batang iyon kay King Ning? Ang laki ng pagkakamukha nila ni King Ning. Magkahawig sila ni King Ning. Hindi kaya. May tao ba dyan, dali saan ang tao? Presidente Gu. Maghanda ng kotse, magmadali sa ospital. King Ning, ikaw ba talaga yan? Nasa ospital ba ang nanay ng batang ito? Tawagin mo siya dito. Gusto kong tanungin siya mismo kung paano niya tinuruan ang bata. Kung ang batang iyon ay talagang anak ni King Ning. Ako. Ano ba talaga ang nagawa ko? Bilisan pa, mas mabilis pa. Matandang ginang. Nahuli na ang magnanakaw na kumuha ng singsing ni Presidente Gu. At pinalaya silang mag-ina mula sa ospital. Hindi ko inasahan si Chang Zhao na talagang pinahahalagahan ang bagay na ibinigay ng babaeng iyon sa kanya. Mukhang tama na sabihing patay na siya. Kung makikita pa ni Chang Zhao siya ulit, baka mangyari ulit tulad noong araw. Kahit baliwalain ang pamilya, gusto pa rin niyang makasama siya. Ito. Ano ito? Hindi ba ito ang singsing ni Chang Zhao? Impossible. Matandang ginang. Ang singsing ni Presidente Gu ay nasa kamay ng batang babae. Ang ibig mong sabihin, ang batang iyon ay may kapareho ng singsing ni Chang Zhao. Hindi kaya. Nanay, 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 nanay. Nian Yan. Ang anak kong si Nian Yan. Nanay. Doktor, pakiusap, iligtas ang nanay ko, si Liu Jai. Pakiusap para sa bata. Sa Jiangsheng, walang mangangahas lumaban sa utos ni Presidente Gu. Inutusan ni Presidente Gu na huwag kayong gamutin. Aling ospital ang tatanggap sa inyo. Wala ka nang magagawa, tanggapin mo na lang ang malas mo. Iuwi mo siya at maghanda na para sa wakas. Bakit di pa tayo nakarating? Presidente Gu, may traffic sa unahan. Hindi aalis ang mama ko. Mama, gagawa si Nian Yan ang paraan para iligtas ka. Hindi pagod. Ni kaunti, hindi pagod. Ah! Ah! Mama! Mama! Hindi ko inakala, lumipas na ang 6 na taon. Ang babaeng ito ay patuloy pa rin nagpaparamdam sa paligid ni Chang Zhao. Sino ka ba? Bakit mo kami pinalalayas ni Mama?
Dahil kay Chang Sao, ayaw niyang mag-blind date para sa babaeng iyon. Hindi ko inasahan. Ang babaeng ito, pati anak ay gusto pang magkaroon sa iba. Ayusin na sila. Ayokong makita pa sila sa Jiangsheng. Lalong ayokong si Qingning. Umabot pa sa araw na magkita sila ni Chang Sao. Huwag galawin ang mama ko. Mama! Masamang babae. Masamang babae. Masamang babae. Masamang babaeng. Ah! Ah! Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Qingning. Ipagpatuloy. Tigil na. Qingning. Ikaw ba talaga yan? Buhay ka pa. Tio. Di ba sabi mo hindi mo kami palalayasin ni mama ko? Sinungaling ka. Pasensya na. Ako ang hindi nag-alaga ng maayos sa iyo. Qingning, hindi mo na ako natatandaan. Ako si Chang Sao. Chang Sao. Tito, may sugat ang ulo ng nanay ko. Madalas siyang hindi nakakakilala ng mga tao. Pakiusap, iligtas mo ang nanay ko, pwede ba? Siyempre, tito mo na ang nagsabi na gagawin niya. Hindi kayo palalayasin. Pero sabi ng tita na ito, palalayasin niya kami ng nanay ko. Hindi niya rin pinapayagan ang ibang ospital o doktor na iligtas si nanay. Ngayon, lalo pang gumagaling ang trabaho mo. Pati ang utos ko, nangangahas ka ng labagin. Presidente Gu. Tanggal ka na. At simula ngayon, kung may maglalakas loob pang kunin ka. Ibig sabihin ay kalaban na sila ng pamilya Gu. Wag po, Presidente Gu. Matandang ginang, pakiusap tulungan mo ako, naku naman. Matandang ginang, pakiusap tulungan mo ako. Naku naman. Kayong dalawa, bakit hindi pa ninyo siya hinila palabas? Matandang ginang, lahat ng ginagawa ko ay para sa inyo. Dati pinagawa niyo sa akin ang peking death certificate ni Qingning. Ginawa ko ng palihim kay Presidente Gu. Matandang ginang, bakit mo ako itinutulak kapag tapos ka na sa akin? Matandang ginang. Ma, anong ginagawa mo? Alam mo naman kung gaano ko gustong hanapin si Qingning sa loob ng maraming taon. Gu Changshao. 6 na taon mong tinalikuran ang lahat para sa babaeng ito. Ngayon, para sa kanya, kino-question mo pa ako. Ako ang tunay mong ina. Siyempre, iniisip ko ang kapakanan mo. Iniwan ka na niya. Paano ko naman hahayaan na masaktan ka dahil sa kanya? May mali ba kung gusto kong maging mas maganda ang buhay mo? Para sa kapakanan ko. Bakit ikaw ang magdedesisyon kung ano ang mabuti para sa akin? Ano ang hindi mabuti? Kaunti na lang. Kaunti na lang at mawawala ko na si Qingning ng tuluyan. Chang Sao. Sino si Chang Sao? Ma, anong nangyari sa'yo? Mama. Qingning, ikaw. Anong nangyari? Ikaw. Hindi ko papayagan na magpatuloy pa sila. Na magkaugnayan pa sila ulit. Doktor, kamusta si Qingning? May pinsala sa utak ang pasyente. Paulit-ulit na nabangga. Kailangan ng agarang operasyon. Sige, agad nating ayusin ang operasyon. Kunin ang pinakamagaling na doktor sa Jiangsheng. Pito. Tito, kilala mo ba ang nanay ko? Ano ang relasyon nyo? Kami ay magkasintahan noon.
Ibig sabihin ikaw ang tatay ko. Sa hitsura mo, parang 4 o 5 taong gulang ka pa lang. Mahigit 6 na taon na kaming hiwalay. 6 na taon na si Nyanyan. Kaunti lang kumain si Nyanyan. Sabi nila mababa daw ang tangkad ni Nyanyan. 6 na taon na, Jennen. Dalhin mo ang 2 hibla ng buhok para sa test. Mas mabilis, mas maganda. Opo, Presidente Gu. Ang batang ito ba ay anak namin ni King Ning? Presidente Gu, naging matagumpay ang operasyon. Malapit nang magising ang pasyente. Pero dahil sa matagal na naantala ang oras, para tuluyang maging normal muli ang utak ng pasyente, maaaring kailanganin pa ng kaunting panahon. CJ, ito po ang isit report para sa inyo at kay Nyanyan. Akala ko lang pala. Kahit ano pa man. Anak pa rin siya ni King Ning. Pangako, aalagaan ko siya ng mabuti. Matandang ginang. Napapalitan na ng isit report ni Presidente Gu. Magaling ang ginawa mo. Huwag mag-alala, hindi mawawala ang kabutihan mo. Pero kung malaman ng Changzhou ang tungkol sa relasyon ni Nyanyan at siya, naiintindihan ko, hindi ako magsasalita ng wala sa lugar. Yiking, iniisip mo bang maaari mong burahin ang kayamanan? Sayang lang. Ikaw na mababa ang kalagayan, ang anak mong ipinanganak. Hindi talaga karapat-dapat pumasok sa palasyo. Mama, nagising ka na. Ah, ah, Ash. King Ning. Ikaw. Naalala mo pa ba ako? Changzhou. Changzhou, ikaw si Changzhou. King Ning. 6 na taon na. Sa wakas natagpuan na kita, Changzhou. Ni-ani-anyan ako. Ang anak kong babae. Alam ko. Sinianian ang anak mo. Hindi. Ni-ani-anyan ikaw kami ang anak natin. Ni-ani-an tinatawag. Tinatawag na papa. Mukhang hindi pa lubos na nakabawi si King Ning, papa. Ay. Niyan, mabait. King Yang. Simula ngayon. Hindi ko nahahayaang magdusa pa kayo. Ipapaalam ko sa lahat. Ikaw lang ang mahal ko. Hey. Hi. Ha. Aalis na muna ako. Narinig ko sa pagkakataong ito. Ginamit ni matandang ginanggu ang okasyon ng birthday banquet. Para humanap ng fiance para kay Gu. Naku, sino ba ang hindi nakakaalam na hindi mahilig si Gu sa mga babae? Kung may fiance siya, kakainin ko ang basong ito. Iba ang pagkakataon ngayon. Kita nyo, gusto ng matandang ginang na ibuklod sa Qian family yung dalaga. Si Qin Roro, hindi lang maganda. Bukod pa roon, siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng Qin. Sa tingin ko, mahihirapan si Gu tumanggi ngayon. Dumating na si Gu. Dumating na si Gu. Diyos ko, namamalik mataba ako. May kasamang babae si Gu. May bata pa.
Chang Zhao, pakawalan mo na ako. King Ning. Sinabi ko na. Ipapaalam ko sa lahat ang tungkol sa'yo. Esan. Shusho, nandito ka. Gu Chang Zhao, nababaliw ka na. Dinala mo pa ang siraulo dito. Gusto mo bang ipahiya ang buong pamilya Gu? Ma, hindi siraulo si King Ning. May sakit lang siya. Gagaling din siya agad. Kahit gumaling siya o hindi, hindi ko pakialam. Basta palayasin mo agad ang dalawa. Palayasin mo sila agad. Ngayon ay kaarawan ko. Lahat na narito ay prominenteng tao mula sa Jiangsheng. Hindi ko kayang mapahiya. Chang Zhao kuya. Sino sila? Shushu. Siya ang assistant ni Chang Zhao. Dito para magbigay ng gamit kay Chang Zhao. Aalis na siya agad. Ito ang asawa ko, Yi Qingning. Ang anak kong si Nian Yan. Nag-asawa na pala si Gu. May anak pa siya. Ibig sabihin, wala na ring pag-asa si King Roro. Roro, nagbibiro lang sa'yo si Chang Zhao. Tita, bigla kong naalala na may aasikasuhin pa ako sa kumpanya. Naibigay ko na ang regalo. Aalis na muna ako. Roro. Karne. Gu Chao Zhao. Kung ganito kabait ang babae, ayaw mo pa. Pinili mo pang makipag-ugnayan sa babaeng ito. 6 na taon na, wala kang pagbabago. Ni hindi ko alam kung ano ang maganda sa babaeng ito. Hanggang nahulog ka sa kanyang mga bitag. Pati na rin ang bastardong ito. Itinuturing mo siyang parang tunay na anak mo. Hindi bastardong anak si Nian Yan. Tama na. Ma. Ngayon ay kaarawan nyo. Nandito kami ni King Ning para bumati. Pero kung ayaw nyo kaming makita, aalis na lang kami. Talagang nagsisisi ako. Na pinaalis ko lang siya noon. Kung alam ko lang na mangyayari ito ngayon. Dapat pinatalsik ko na siya ng tuluyan. Para hindi siya nagpakita sa harap mo ngayon. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong pinaalis? So 6 na taon na ang nakalipas, hindi si King Ning ang umalis sa akin. Ikaw ang nagpapaalis sa kanya, ikaw. Ang sakit ng ulo ko. King Ning. Mama, bakit po kayo ganyan? Chang Zhao. Bakit ka nandito? King Ning. Ikaw ba ay gumaling na? Tita, aalis din ako ng Chang Zhao. Nakikiusap ako, tulungan mo po siya. Mama, hindi mo na ba kilala si Nian Yan? Nian Yan. Si Nian Yan ay anak natin. King Ning. Anong sabi mo? Si Nian Yan ay anak nating dalawa. Bakit sa report ng pagsusuri malinaw naman? Malinaw naman sa report ng pagsusuri. Ma, ikaw na naman ang gumawa niyan. Ako nga, bakit? Hindi ko inaasahan. Na kapag nalaman mong hindi mo tunay na anak, tatanggapin mo pa rin siya. Tunay na anak ko siya. Tunay mong apo. Paano mo naman nagawa? Ni hindi kinilala ng matandang ginang ang sarili niyang apo. Hindi ko inaasahan. Anong meron dito? Isa talaga siyang malupit at masamang babae. Ikaw anong ginagawa mo dito? Mga tao, paalisin niyo siya. Matandang ginang, pumunta ako para mag-usap tayo. Matandang ginang, pumunta ako para mag-usap tayo. King. Mama.
Hindi ko intensyon na patayin ka. Ikaw mismo ang bumangga. Hindi mo ako masisisi. Kung may dapat sisihin, siya ang dahilan. Kung hindi niya ako pinagbantaan ng labis. Di ko sana nagawa ito, Kingning. Kingning, Mama. Mga tao. Bilis, mga tao. Ah. Bakit? Bakit mo ako niligtas? Ganito ang trato ko sa'yo. Bakit? Bakit mo ako niligtas? Ganito ang trato ko sa'yo. Tita. Alam ko na para sa kinabukasan ni Changsu ka. Hindi kita sinisisi. Mama, Kingning. Kingning. Kian yan. Tuloy. Ilagay mo ang dokumento sa mesa. Guzong kung abala ka. Babalik na lang ako sa ibang oras. Asawa ko. Papa. Ang mahal kong anak na babae. Bakit hindi ka nagpapahinga sa bahay? Isinama ko si Nyan sa opisina. Ay naku, pahinga pa ba? Halos magaling na ako. Tingnan mo. Ito ay ibinigay sa akin ng nanay ko. Mahalaga ba ito? Ito ay ang namamanang pulseras ng pamilya Du. Dati hindi niya magawang isuot. At hindi rin niya magawang ipamana sa akin. Ipinapakita nitong mas mahalaga na ako para kay mama kaysa sa iyo. Ngayon ay nasa Europe siya nagbabakasyon. Hindi na niya ako o ang kumpanya pinapansin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kailangan mong panagutan ako. Sige, anong gusto mo? Yi. Nan. Ano bang pinagkakaguluhan ninyong mag-ama dyan? Napakahiwaga naman. Kahit nahuli na itong salitang ito ng 6 na taon. Gusto ko pa rin itong sabihin. Kingning. Pakakasal ka ba sa akin? Halikan mo siya. Halikan mo siya. Niyan. Hoy. Hihi.